bali multitude. Katong sa personal, pwede na to one-to-one, one-on-one. Okay. So after ani, so na po tayo tawag og child evangelism. Supposed to be dili man ta ako ni-discuss ning child evangelism, pero needful good gyapon ni siya kay daghang kayong mga kanakan sa mga katawhan nga kulang gid sila no kining pagwali kay daghang kay mga bata karon nga kanang bitong sa gamay pa wala gyud masangyawi, wala masalok ba sa pulong sayang no, sayang ang mga kalag nya magdako lang ang mga badlungon awa gyud nakawali man nila. So ako sa akong kabahin dihang gamay pa ko, salamat lang sa Elohim kay naagyo ko yung mga nadunggan nga pulong bisag dili gyud ingon nga proper nga pagwali. No, pero daghan-daghan gyud kong nadunggan nga mga pulong sa mga nagkanilaing grupo nga gipaabot during sa akong panahon. So mo nang naagi siguro katuyan ng Elohim. So mo ko na no nga ang child evangelism ang nindot pud magwali ani unta mga bata ko nga kabalo ko mag-evangelize o mga young people. So during sa akong time nga gi-expose ko kani agi man ko personal evangelism, niagi ko mass evangelism, niagi ko og child evangelism. No, nagdalagin ko og mga estudyante namo ng mga gagmay atong una dayon nagwali mi diya sa Tambakan, sa Kanaway, sa market dito sa Cagayan. So bibo kayo no, bibo kayo basta mga bata. So I hope nga naapon ni burden sa atong mga gagmayng bata no. Ang nag-start dito nga nagwali sila katong mga sa ato pa mga D1 dito, di ba? Mga level A, level B, no? So sa ato pa karon sila sa para sa edad nilang Israel, nilang Andrew mo na yung ipawali. So kami mga dako alalay lang ni sa gitara, sila magkanta, dayon ang magwali sila. So ang topic, tagaan og topic, no? Ipamemorize lang topic. For example, born again, mo man gitoy topic. So naay isang ngamingon nga what is born again, o who commanded us to be born again. So nindot kayo arrangement. Siguro may nag-arrange ato. So ang result, nindot siya ang resulta. Pero siyempre evangelism man na siya. Evangelism gali is sowing ba, pagpugas sa mga pulong. So ang ato alam dito, dili kita ingon nga mga big, nagpugas lang og pulong. So mo ko ni siya nga itawag nato og evangelism, pagpugas, child evangelism, then creative evangelism. Ang creative evangelism more ni siya sa mga kanang tracts, mga pamphlets no nga ating distribute. Okay, so dito sa mass evangelism. Ang mass evangelism means mass means many, multitude, or extensive. So daghan gid siya. Sama sa nahitabo sa panahon ni Rabbi Yeshua nga gisunod-sunod siya og multitudes. So unsa kadaghan sa multitudes? Katong iyang gipakaon nga 4,000, 5,000, mao na to iyang giwalihan. Sige tug sunod-sunod sa iyaha. So mo to iyahang gipugsan mo nang mass evangelism. Then during po sa early church sa panahon nilang Kepa na tag 3,000, tag 2,000 ilahang walihan. Imagine unsa na kadako? Nya, imagine mo wala sila gamit nga microphone at that time. Pero nganong madunggan man gid, nganong makadungog man gid tong pila guna. Imagine, imagine ang 5,000 ka tao. Asa unsa na kadako? Pero ngano man gyud madunggan. So mo na ang power sa balang spirito. Walay amplifier, pero ni usa sa ilaha, I'm sure nakadungog dito sa walit sa Rabbi Yeshua o sa walit sa mga kinunan. Okay, so muna no, mass evangelism means many, multitude, or extensive. Then what is the purpose of mass evangelism? So sa mga gituyo, so una, spiritual awakening for the Christians or the Messianic. So sa man nga awakening, pasabot nga kita nga mga magtotoo, no, commanded ta ani. Kanang ingon sa Mark 16 verse 15, no? Mauna na wali. So wala nagpasabot nga ay lagi ko mulakaw brad o kanang human lagi ko sa kong training no. Ang mga tinunaan ni Rabbi Yeshua along the way nga biton-an niya iya po itong gi-expose, di ba? Nag-send siya og 72, nag-send siya og 12, nag-send siya og tagpila ka grupo. So sa may purpose adto aron nga ma-exercise, no? Dili lang bitaw ingon kay sige lang tudo wala exposure. So mo po na dinhi ta to naagi panahon nga i-expose mo. So naagi gitawag og spiritual awakening kanang ang imong espiritu mamata ba? Dili lang kita kay sige tagdawat nga wala gid tay application sa atong nadawat. So nindot pud na siya kay dili ni ingon nga angay lagi ko magwali kay ginasahan ko walin mo. Kitang tanan angayang gitang magwali. Lahi po tong ginasahan lagi kag evangelist kay specify naman to siya imuha ginang linya. Pero kanang pagwali sa kadaghanan o pagwali sa mga katawhan pwede na kita
O mo bitaw na nga kinahanglan ya isagit sa factor nga mutabang nato ang balang spirito man. At least kamo bali maka-experience pud mo nga bisag di mo kabalo magwali tungod kay nagpailalo mo sa balang spirito so nakawali mo. So mo ni na ingon diri nga spiritual awakening for the Christian. Naagid ta o messianic ay naagid tay buluhaton. So klaro na ha kanang diri sa Mark 16:16. So ingon siya di ba? Preach the gospel. Yan. Nalimot-limot naman taning bersikulo. So man ingon diri oh. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So, mulakaw ta sa tibuok kalibutan o mag-imantala ang ebanghelyo ngadto sa matag binuhat. Okay, uban ani nga bisan kuno ang mga manok, bisan kuno basta kay creature walihan. So, yung wana, bisag kabaw walihan, bisag irok walihan kay gingon ko diri every creature man. Oh. So, di pasabot ani nga every creature, tao ni siya. O, dili ni siya mananap, kay mananap, wala man na sila espiritu. Ha? Ang composition sa animals, lahi siya kay sa tao. Ang tao, pilay composition sa tao. Ang tao na siya ay body, soul, and spirit. Ang mananap, duha ra siya, body and soul ra siya. O, once na mamatay siya, patay po lang yung kalag. So, ana na siya. Pero ang tao, pag mamatay ang body, magawas ang kalag, then kung naa siya ay spirit, mauli ang spirit, din siya gikan, uban ang kalag. Pero wala siya spirit, sulod siyang kalag, mo nang naapoy mukuha. Ang mukuha sa iya ha, katong ihang gialagaran nga hinungdan nga, wala mabuhi iyang spirito. So muna ha, okay. So klaro kay nga gingon diri, kining every creature, kalag ni siya, tao ni siya. Okay, so muna ha, naay pag mata sa mga Kristohanon. Next is, an exercise of collected efforts in the church of the body of Yeshua. So, kani mag-mass evangelism ka, kanang daghan kay kami involved, no? Na ay mag-prepare sa sound system, mga helps sila. Na ay kanang grupo nga mag-organize ani, na ay committee, na ay so daghan ni siya. O kasagaran na ako na encounter or napila na ako na naay mass evangelism, daghan kay involved unang-una ang magwali. So, kanang speaker bali. Dali kaduha ang mga intercessory group sa mga prayer group na mag-back up to pray. Dahil ang ikaduha ay katuloy mga assurate. No, kay kaning manggong mag-mass evangelism ka, sa duha na nga mahuman nagwali unay mga convicted, naanay mag-follow up. No? Mangutanan sa nangalan, kita ka, asa ka gapuyo. So kay ano, pag human nagwali, follow up to siya. So ano ito ng imong dinhi sa follow up of elders for the right teaching. So, dino lang di ay kay nagwali ka nga nagsabot na kagkalag na wala kay na usap na wala kay nabaling o wala kay nasulod-sunod. So, naman, dito sa mas evangelism, na-agyoy pag-exercise. No? Pag tinabanay, sa matag isa. So, naay nag-prepare o naanay dyan ay kasagaran na akong napilan na naay mas kusip, ato sa kusada, na sila iandang mga snack. No? Naay iandang sa drink ba, then snack ba. So, another group na ito na muhimo anak. So, inana ang mas evangelism dahil ka nang magtao sa sound system, magtao sa lighting. So, daghan kayo siya o na-involve. So, muna ang mass production. Mass evangelism. Sorry. Dahil ang, inandiri, kaning spiritual na kuan, na kantabang, dahil na dahil ito na humanagwali, naagyo ka ng mag-susi, o naay ka ng naglantaw, kinsa dito, konditado, kinsa itong kanang nakabig, kinsa itong gusto ng musulo, kinsa itong gusto ng follow-up. So, muna ang spiritual. Sa physical to gabahin, at ang mga accessories nato, sa lighting, sa food, o unan mo na itaon natin physical need, so mo, yung assist. Dahil sa material, no? So, ang material ka nang batang sa taon. So, inana ang work sa mass evangelism na ay collected effort. So, na isang pinabanay. Then, ang ikatuloy is, the purpose of mass evangelism is to spread the good news of salvation in Yeshua to a scope or a wider scope of unbelievers. So, meaning to say, kalang kanyang maling, mula kang namaling, no? Mula kang nag-net of daghan tayong mga isda. So, mo ang purpose of mass evangelism. Dili lang kayo kanang gitawag nato o mamingit ka, personal na siya kay isa-isa raman.
So, kung isa lang mong kaon, isa lang mong kabig. Pero kaning mas evangelism, dako kayo mapukot ang gigamit aron nga makakabig ka og daghang kalag. So, muna gitawag kong gawin mo ni Rabbi Yeshua na from now on, I will make you officers of men. So, muna gawin niya lang diba? Mahimuon ka mo mangingis ba og mga tao. So, muna yung dili nga ang tulo sa mas evangelism is to spread the good news of salvation in Yeshua to a scope, to a wider scope. Dako kayo inyong scope, ani? So, gani, katong isa sa akong nasaksihan na makita na ako sa video, nga katong isang Reinhard Bonnke, usa na siya ka great evangelist America, nga nagwalo siya dito sa Africa, na halos pagkatanggang ng tao mo, sila to ka sobrang siguro itong 100,000 o 200,000. Grabe din tayo, no? Grabe din kayo mga katawhan. O mga Africans ko sila. So, inana ang gamit sa mass evangelism, ang program of mass evangelism. Then next is types of mass evangelism. Kung sa'y klase, no? Klase is mass evangelism na atong ginoon. Okay. Una, speaking mass evangelism, natin gitawag o revival crusades. So, kung nagdanda natin na, crusada ni Karo, revival, namin revival kami na crusada. Unsa man gitawag natin o revival crusade. Kanang revival crusade, naadya ang full demonstration of Elohim's power. So, naagi ma-revive, naagi sila nakita na dahil. Kung unang ulan, wala nang revive. Kanang, for example, makakita, maayos, na-revive siya. So, naagi ka, makakita, makarecover ang yan side. Kung naay, kasagaran na, bakol, kaning masakiton, buta, bungol, amang, katong mga kinahanglan din po ng power. Aron nga, ma-revive din ang lawa sa ang talang sa tao. So, may nagitawag o revival crusade. So, kinahanglan niya siya o power. Power ang kinahanglan din. Manitawag, signs and wonders. Kung na magaliuban na patay na, no, bago kung matay, saan ko dito kay example dito sa evangelista. So, naato mga banhol, naagi mabuhi ko. So, muna gitawag o revival crusade. So, muna yung diha, demonstration of Elohim's power. Makita ka na diha sa Acts 8:5-8. Okay, dibasa daw ko. Okay, akong nabasa. Tingnan dito, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Yeshua to them. And the multitude with one accord did the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. And there was great joy in that city. So, kung sa nitabo din ang revival crusade, sama sa mo ni Philip. So, niagto sa dito sa daghan kayang mga tao na naminaw kaniya, naminaw sa iyahang niwali. O, nakakita sa mga milagro. So, kung nakita natin dito, yung dito for unclean spirits, crying with a loud voice. So, kung ako yung revival crusade, naaato niya ang mga napusit o demonyo, kanang mga buang, kanang napusit o kanang itawag natin epilepsy, no? Kanang epilepsy. Kaya itong tamo ng kapagitabang ni Juan, si Oligadado. Na actually, ikaw man to, that spirit na ng gawasay. So, inana, doon na may tabo during sa revival crusade. So, naay mga demon possessed na madulubid, dahil maninggit din sila, mga demonyo, no? Manggawas ni sila sa ilahang isudlan. O ganang kung paralyzed, bakol, o kanang the crutches, hindi na crutches. Kita na ninyo, tanaw galing na sa YouTube, klaro naman kayo na sa YouTube, no? Tanaw mo mga hiling na mga evangelism, mga krusada, o mga kita ninyo diyan, usa ng mga demonstrate na power. Okay, the next very is lame, kanang lame. No? Bakol. Lord King. So, nangayo. So, klase-klase siya. So, muna yung dili na ay ka-fix sa Yeshua, dahil na ay kapaminaw sa tulong, muna sa kalban, dahil na ay miracles atin. So, makita din ninyo ang milagro ani. O maka-witness lang mo, no? Na naamang po yung mga grupo na individual, sino wala demonstration sa power. For example, nagwala sa tuning. So, dako pa kayo kanang lalisay nun. Pero mag-kusada mo na healing and power, ay hindi na matimalan sa location ang tawa na, kanang bubilib na.
na naagi ni ay gahom sa mga nadahom na bisaning panahon nato karon, mo ayo gyud gihapon. So kung natin itabo kani adto, may tabo gyud gihapon karon. So kanang signs and wonders, usa na siya sa pagpamata sa usa ka tawo nga dili matinuon nga mahimong matinuon. Tungod sa iyang nakita o nasinati na kayuhan o milagro. So mo na kita nga to revival crusade. Then dili sa revival crusade na makita din natin dali ang bold confrontation to unbelievers. So naa po dili, no, kanang basta mga revival na ay kanang isang na pagpunta ba. So mo na makita natin sa Acts 2 verse 13. Acts 2:14. Apan dito wala natin ko ba sa puso, di ba kaya ito, pero yun na sila. Kami sa kawan kaya o kami parang mo ulit sa kayo. Di ba ini o kami na sa okay. So ako yung gimo diri ni Kepa, no, kay nataypan man nga kayo para sugod na sila. So naa siya board na pag tanang confront pag kaya tanang confront pag pagsita, no? So mahitabo ko na diri sa revival crusade. Kanang imong ikonsultahin ba na oy kanang inyong gituuhan sayop na. Mali na o kamo mga for example, naa ka sa revival crusade, no? So pwede ka muwali na o kamo mga na-paralyze o na-paralyze mo tungod kay naa mo mga witchcraft. So pwede ka mo giraan ni og mga bad spirit. Pwede ka mo ikakuan pa mo mention o mga bad spirit. Labi na o katong mga tao matua dito tanang wala sila kasabot ba nga dili kay mayo tong ilang ipanghutan. So pwede na siya. So naay kita na to good confrontation to unbelievers. Dayon ang ikatulo, no, na mahitabo sa during sa revival crusade na apoy dasig kayo, na zealous or actively or joyfully sowing the whole. So mo ni mahitabo sa revival kanang ikaw bitaw nga dali nang nami kay burden sa mga kalag. Kanang malipayon kay ka, active kay ka nga mopaambit sa pulo kay gusto gid ka na kanang tawhana maluwas, kanang tawhana kanang kanang maayo, kanang tawhana makakita gid sa Lord niya sa iyo. So mo ni mahitabo sa revival crusade. Okay. So ang next na po na types of mass evangelism is kanang gitawag nato community evangelism. So kaning community evangelism, barangay-barangay ni o baryo-baryo o prof-prof, no? Pwede nga ikaw wato ka sa kapuro, dayon magdala ka sa system, dayon magwali ka dito. Magwali ka may tungod sa tulog, magpugas ka ba? So siguro kung wala naghimo na nino kanang mabutang mo speaker, ang bandalian ni kanang mura na kanang i-program na nila ba ang speaker na lang sa okay dili gid ang tao. Pero minus man guna siya og dating kay kaniman mo itawag na to og mass evangelism. Ikaw gud mismo nga tao, tungod kay napuno ka sa dalang spirito, sa diha magwali ka og usa ka komunidad o usa ka bali o usa ka puro, naagi na siya makabig kay nga naman nagdala man kita sa power sa him. Pero kanang gitawag nato og program lang o record lang, makasabot lang ang tao, no? Pero ang nahitabo ana wala siya kanang gitawag og interaction. Kay nagmas evangelism ka na pinaagi lang sa kanang audio. So dili makaduol ang tao nga inyong niwalihan dali nang matabtan kay wala naman ka. Pero og ikaw tao mismo, no? Nag-evangelize ka og puro og komunidad, so dihang makabig ko siya, so mamutama dito siya. No, naabig siya question na ulo sa man ako pagbuwas. So mo naging sa Acts 2:6 sa akong tahon. Acts 2:6. Silang mga napuno sa dalang spirito, itutubo sa pagtuto, pinali sa langit mga pilihan. Kumara sa ito, kami na ang spirito. Ito yung mga napuno sa daling, pinawagyo, na inutulo, yung natawa, kita ang salta, naso, sa langit sa langit. Dahil sa buwan, ini, kadabunod, ang talang natugaw sa pino, huwag nilidog, mga lidog, kumot kayo, ang nagtayo, katang mga pamilya, ang tuto, pero nakagaling ng pilihan. Acts na, Acts 2:46, okay. Actually, product naman sila, no? Produkto na sila sa mass evangelism. Community evangelism. Kaya nagtabo dito sa Acts. Okay, mo niya ay sa community evangelism. Then dito sa Acts 10:4, murag sa kinabuhi man ni
ni Cornelius. Now the following day, they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. So ang community, evangelism, pwede ni mo gagawin ang mga kaparinti, mga relatives, or mang-invite mo para na maminaw sila sa pulong. So inanap ang community, no? Community evangelism. Or pwede kawang isa ka tribo, o isa ka clan, o mang-invite mo. So pwede po na siya. Okay. Sa Acts 13 verse 12. Kasi nga, ang sila dito na sa bilang. Sila natin sa pulong sa rin diyan sa mga diktura. Isla, na mayroon sa mga diktura. Okay, so makita po natin tinino na nato sila sa Lamis na place. They preached the word of God in the synagogue of the Jews. So, kanang synagogue of the Jews, composed of daghang mga tao, mga Hudiyo. So, pwede po na, no? Ang community, evangelism, pwede mo musulod o sa kabalyo o sa kapuro, pwede po mo musulod o simbahan. Ha? Simbahan na, ng Roman Catholic, RC. I remember nga katong nami usa ka igsoon, nakaabot mo ato katugali si Marami balik na namatay, kita gito. Si Evangelist ba nga katong, kailan ba katilis? Wala na. Kuya Jenny ba? Jenny Rojas. Si Kuya Jenny Rojas, evangelist gid siya. Kita niyo nga katong iyahang kinabuhi, nakakon kita ba makapanalangin sa kinabuhi ba nga grabe kay siya denial, grabe kay siya trials, laliman ka nga sa iyahang kinabuhi pagkakabig niya, ang tibok ng pamilya ni kontra sa iyaha. Nya dili na siya gidawat ng pamilya. Kada uli sa iyang balay, kanang lutuson siya sa mga papa, gani ang iyahang sanina gidauban. No? Gidauban tanan yang sanina. Nya di na siya dawaton, dito na lang siya sa inya sa dito sa kalibunan. Nya kaput lawas na siya. Kay tungod lagi kay nakabig siya dito siya magwari. Nya naliman ka yang experience yung di siya sa mga na kaput lawas na siya nya. Kung mahugaw na yan sanina, labhan niya, mutawid siya sa libo, then maghugoy siya, labhan niya ang dero yan sanina, kung wala ipaugan niya. So meanwhile nga dito mo uga, no to aran siya sa libo, hulo ko siya. Mo to yan kasi natiyan dayon dito man sila sa Marawi. Mga Muslim yang tanyawan pud. Then one time anto nga isulod gyud sila og isulod gyud siya kining Katoliko, no, nga simbahan. Pagsulod niya dito, naamay nagsermon. Dayon ni share po siya. Ya, ang una nga nagsermon wala kay kasabot niya sabihan, nagsermon na siya, daghan kay nakasabot. Okay, evangelist mo dito siya. Pero anyway, nahimo gito niya kaning gitawag nato community evangelism. And gani gipatay man to siya, nya naman dito man to siya gipatay sa Bohol. No, sa mura giinita man siya dito sa mga RC. No, kanang yung po dito ba. Pag ang hitabo sa final niya nga kuan, iyahan mo dito itong birthday, manangyaw man dito siya kanang mga simbahan nga simbag Diyos. So nasuko ang mga pari dito. So ang hitabo gipatay siya. Wala makaibalot siya nagpatay pero ang kon sa yang pagpatay mura siya yung ulo gisugdan og plastic ba. Nasupukit siya paghuman gilabay siya dito sa tanal. So anyway, gapo gid ganahan kay ko mamina sa mga testimony, ganahan ko mamina sa way sa yang pag-evangelize. Dayon, power word, kita gini mong power. Naagi signs and wonders na nagsunod. So pwede na siya nagtabo. O pwede, na-experience ang punak na-experience ng punak no, at sa mga obana doon. Ako mismo, kami mismo nakawitness ko niya na. So nakita ko community evangelism, naapoy gitawag na ito street preaching. O kana makita ninyo nga nagwali sa market, nagwali sa dalan, nagwali sa bus, nagwali sa mga terminal, considered na as street preaching. Ha? So one day on niya, naabot lang ikaw, willing ba kumi? Ha? Willing ba ning atong mga nagsabot na ninitis nga sa unta ni pag-schedule mga na-exercise kini ilahang mga pagtulungan. So, kani pwede man nato ni madala ni speaker dito. So, maghimong kita ni grupo, mag-schedule ta ni pwede ta magwali dito sa bus terminal. Pwede mo ta magwali dito sa public market. Pwede mo ta magwali niya sa skilling. Ha? So, prepare mo kamong naay prepare mong tanan dahil. Dili ang ginasan. Kamong tanan. So, dili na ma-exercise kung kinsay collective efforts. Naay mag-intercede, naay mag-music, magkanta, i-arrange sa inyo nato ni siya. So, ako ani giputa mo sa level 4. So, at least ang matagod sa maka-experience gin mo ani. Naagin mo exposure. So, amo pa nang i-arrange sa mga elders.
Kami ni Ate Gis, mag-arrange nga ni Mrs. Kung saan ni pag grupo-grupo, no? Na-exercise din niya, at least maka-experience mo. So, muna, no? Street preaching for sowing. Ang street preaching, pangpugas lang na siya. Pangpugas lang ng talag. Dayon, so muna, kung naapoy assist ani, so diyan na ay nagwali, vocal, naapoy mag-distribute of tracks. Diba, mga itong ginatuna nga, mga tagtuta of tracks, how to be saved, what is born again. So, depende sa inyo hang gitapik. So, for example, yung topic about sa born again, o about sa life ni Yeshua, so naapoy tayo back up na tracks, na mga tagtuta o mga tracks. So, I hope, no, mahimo tani. Oh. So, wala ni atrasay. Then, ang ikaw is campus preaching. Kanang campus preaching, kanang sa mga eskwelahan. Matuon na si Grandma, musulod na kay AP, musulod na siya, o kanang mga sudanan kay, mga campus, kay magwali, no? Magwali sa mga estudyante. Pero, I don't know karon o nato ba yung mga eskwelahan karon na mudawat o mga magwali nila. No? So, si Mrs. Diyan na nakabig sa eskwelahan, campus ministry na siya nakabig. So, ako, nakabig ko, personal, may nagwali na ako, personal. So, pwede po na siya, pwede po ng campus preaching. So, abot lang kadiri, murag, nakabalik ka rin murag, isod naman no? Kasagaran mo god na sa kanang mag-campus evangelism, kanang estudyante ra po sa sulod. Pero outside yan, dili man ko na po inina. Kaya itong una, nabanong ko na silang grandma, kay daghan kay mga estudyante, nangundang og eskwela, tungod kay nagwali si grandma diya sa IT. Kung sana diya si Mrs. na daghan nagreklamo, so muna, di ba na siya, na dili pasudon sa IT kay nag-brainwash sa mga estudyante. So pwede mo na siya, no? Dayon, what are ministered during mass evangelism? So, unsa na topic ang imong angay i-minister sa dihang nagwali ka sa kadaghanan. So, unang-una, salvation din na siya, kaluwasan. So, pwede nga magwali ka og repentance, no? According sa Acts 4:2 o Acts 3 verse 19. So, iwala gid nato ni ang kaluwasan gyud. Wala ko ni mag-expect nga makabig gid nato. Pero ang atong gihimo, nagwali gid ta og kaluwasan. Okay, pakibasa ko Acts 4 verse 2. Iyon na nasubo mo sila, nagtuglo sa mga tao, kung gabali pinaagi na tuwa, sa pagkabanaw gikan sa mga patay. So klaro ha? Being greatly disturbed that they taught the people and preached in Yeshua the resurrection from the dead. Okay, so giwali ang repentance or resurrection from the dead. Dayon sa 3:19. Dapat ito makita dun Acts 3:19. Therefore, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that the time of refreshing may come from the presence of the Lord. Okay, so pwede po ka magwali og dili sa kuan kay resurrection man to ang diwali, no? Ang kamatay ni Yeshua. So, iwali ang kamatay ni Yeshua. Unsay purpose nga nung nagpakamatay si Yeshua? Unsay impact ani sa mga katawhan? So, kinala naabid mo sakto mga bersikulo nga iputlan ani sa diin ning iwali. Then repentance, common man ning repentance. So, mo na iwali ha salvation. Ang salvation nag-involve na repentance and resurrection. Dayon, ikaduha is healing and deliverance. So, pwede po na sa diyan mo may sulti sa pulong, manawag dahil mo ato kinsa to mga masakiton, kinsa to mga na-demon possessed o doon diri sa tubangan kay atong ampuan o atong i-cast out mga bad spirit. So, pwede po na siya. Okay. Pakibasa ko sa Acts 3:8 verse 8-10. Kung siya nga nagbutso, nitindog o nilakaw o misulot ugan kanila ngadto sa templo, nga nagalakaw o nagalutso o nagdayeg sa inyo. O ang tanang katuwa nakita kaniya nagalakaw o nagdayeg sa inyo. Kung sila ay balo magkatumao, siya nga nilingkod alam sa malimos dito sa matahong naganaan sa templo. Kung sila napuno sa kaidulong o katingala sa naitabo ngadto kaniya. Okay. So makita nato ang bakol na lalaki nga nagpakilimos dito sa temple sa dihang nakadungog sa sermon ni Pedro, nawalihan ni Pedro, nagluksulok to na, He went walking and leaping and praising Elohim, walking and leaping, muna ang kanta, di ba? Kaya yung pagbakol niya sa nano, parang kaya ayo naman, naglakaw-lakaw, nagluksulukso, o nagdahig sa Elohim. Pwede po na siya may tabo, no? Okay, healing and deliverance, and sa Matthew 14:14. And when Yeshua went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick. So, pwede ni siya yapon, i-minister niya ang healing and deliverance. So, be sure mo nga, naagin mo igasa sa healing and miracles. Okay, kung naman, ay noon, si Yeshua inani, kung giprank mo nga ampuan,
dili man kita mo ayo, no? Ang importante lang diha nga siguro gyud ka, nakasiguro gyud ka nga ang imong gid siyang rabong Yeshua. So, ma-involve po inyong pagtuwa ni. Okay. So, along sa healing and deliverance, ingon diri, naapod mo needs preparation or discernment. Unsa man nga preparation? So, mag-prepare mo nga basta gali healing and deliverance, naagid na, for example, na demon possess, no? Unsa man nga preparation imong andamon dinha. Kinala na kay mga assistants. Mga assistant nga, tabangi ko ni kay kana bitong magdemon gawa sa demonyo nga demonyo sa nasudlan. Magkurog-kurog ba yan ng tao? Ha? Kinala naagi mo to ana. Gani ang uban ana kanang siyempre na demonize man. Kusgan yung uban ana, gani uban manumbat gani. Ha? Kato gali si Grandma Kasal nga nag-healing and deliverance. Nayo sa ato nga itong iso, natang itawag si Kapia Pauline. Buksingiro man to siya. Pagduol ni Grandma, kaya magawa sa imang espiritu sa violence, ay, nasumbagan si Grandma, So, mo po na, kanang, basta healing and deliverance, kaya hindi mo niyo, magkita magiging siya, o hindi siya makapasakit sa iyang isudlan, ay, bantay-bantay po ka, kinahanglan mo rin yung diri, needs preparation or discernment. Nga, ilang ka, ayaw duol lang ng tawanan, ayaw duol, palayo lang, gamit lang sa pungalan. Once ang makadungog inana, ayaw yung patabato ka, duol ka, masumbagan ka. Kanya mo bang mademon possess? Nalimang katong sa Mark 5, nga katong lalaki nga nademon possess nga bisudlan og legion, nga nalimang ka ng kadina o tanang sana shackles, kaya kayo niyang balion, kaya kayo niyang kutlong ng mga kadina. So, imagine unsa nakakusga na tao. Nga karon og malay nga sangyawan nimo, anay, gamay tuod pero basumbagan pud ka. Ano naibot imong ipon. So, kinahanglan giniyo og needs preparation or discernment. Muna inyong timanan then sa healing and deliverance, so naagid kay compassion. Muna sila bulit siya, huwag mo with compassion. Dayon, active on it using spiritual gift and authority. So, dili po mo operate ang gasa sa healing, gasa sa itawag na to miracle. No? Dayon, panahon po nga gamit lagi mo sa ngalan ni Rabong Yeshua. Sa ngalan ni Rabong Yeshua, bakit itong wala man mo kakuan na sa pag-deliverance ni Mamahod? Jesus? Nga, basta di manawag ka sa ngalan revolution, di mo magkurug-kurug yun. No? Nga kay, tanan niya to, yung surprise ba yan, kaya binamo ang tabangon, yung papa. No, sa maroon nga si Jesus mo na ito igitabang. Kaya nga naman, magawa sa ang bad spirit. Pero actually, sa ngalan to ni Yeshua, kakurug-kurug halos tanan ko minanawag, rabo ni Yeshua. So, cast out na mong spirit of death, spirit of witchcraft. So naapo ni paggamit using spiritual gift and authority. So, mahitabo na siya sa pag-minister ninyo during sa mass evangelism. Okay, number 3. What are ministered during mass evangelism? Miracles and wonders. Ako nang giingon, no? So, kinahanglan kamo nga naaning ang mga gasa. So, makita nato na ang reference na to sa Acts 4:29 to 31 o sa Acts 5:12. So, ato sa nang basahan. Makita nato. O karon Ginoo tanawa ang ilang mga pagpanghulga o itugot sa imong mga sugoon na uban sa tanan na kaisong sila magsulti sa imong pulong. Pinaagi sa pagtuyod sa imong kamot sa pag-ayo o na ang mga ilhanan o mga kasulungan mahimo pinaagi sa nalan sa imong balaang bata na si Yeshua. O sa biyahan na sila nakaampo na ang dapat ni sila nakatigong pagtunog na uyon o silang tanan na puno sa balaang espiritu o sila nagsulti sa tinulungan o sa pulong sa ilim uban sa kaito. So actually manggod, kani manggod mas evangelism. Ang kigid niya dinhi magsaligid mas balang espiritu. Mao gid ni siya ipinakapuntos gid kaayo. Kay nga naman. Mao man mo muhatag ninyo kung sa inyong iwali. Instrument lang gid ta. Mao po ni siya mo ayo, mo perform og mga signs and wonders. So kining tanan true gid niya sa balang espiritu. So mo bitong ang ilang gi-pray diri now Lord, look on the threat and grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Yeshua. So klaro kayo prayer gid ni siya. Sa mga nang before mag-mass evangelism ilang sakto gyud kay preparation. Kay miracles and wonders may tabo gid na siya. Bisan ka nang infilling ang pagpuno sa balang espiritu, i-pray po na siya, no? So kinahanglan filled with the Holy Spirit ka, then use the Spirit's power. So diri mo makasulay. Actually ako wala man gyud kay kanang miracles and wonders. Wala man ko gasahi ana. Kay kani man kong miracles and wonder, kita na ninyo igsoon na ay miracles and wonder sa flesh, na apoy miracles and wonder sa soul.
Naapoy miracles and wonders sa imong spirit. So since nga ang tao tulo ni siya ka components. So mo nang naay ka nagiingon diri sa mass evangelism kana mo nang ilahang miracles and wonders sa physical. So klaro na makita gina ninyo. Makita gid ninyo ang mga katingalahang butang sa physical. Sa sungkod nga bahin, naapoy mga tao nga ginasahan ana, no? Nga naliman ka daw na gid kay siya ba? Kanang presidal na gid tanan. Sa dihang ikaw nga ginasahan po ka og signs and wonders sa soul nga bahin, natingala ka nga na-revive iyang talag. No? Nagmatinog-anon unya o naghipo na hangtod namatay. So that is kung gyapon na signs and wonders sa soul nga level. So ayaw mo pag ingon nga signs and wonders sa physical na siya. No. Pero mostly kay ang tao mo tuo. So diya gyud na ipakita sa physical. Kay siyempre ang unbeliever mo man sila nga to see is to believe. Ayaw gyud ko mo tuo, makita na gyud nako. So mga sagaran. So mga kinahanglan signs and wonders or miracles and wonders. Okay. Dayon, unsa pag yung mahitabo, no? Unsa itong i-minister during sa mass evangelism? Prayers for other needs. So, pwede po ni siya. Ako nakasaksi ko ani nga, sa dihang humana og wali ang kanang evangelista o magwali. So, naapoy mga ashiret, no? Naapoy mga nag-assist dito nga muadto-adto mga niduol sa altar o katong mga nangaayo din kuhaon nila ang ngalan, ang uban magampo, ang uban. So, pwede po na siya mawita ng ang mass evangelism, collective, no? Efforts. So morning mag-pray mo for others needs. Posible nga ang imong giampuan, no, kanang iduol siya kung siya sa krusada kay gusto siya nga matagong iyang panginahanglan, kina siya problema. So naagi po mo assist mo pray niya sa material. Dayon ang uban pod kanang mo assist po tag prayer sa iyang emotional. Kanang burden kay siya, heartbroken siya kay kung man gibiyahan siya siyang kuya, o nag-away siyang asawa, nag-away siyang bana, or nagkalali sila sa ilang ginikanan o ang anak nagsiginikanan. So pwede po na siya no nga i-pray na to, pray for emotional nga naay reconciliation. So may tabo po na siya kay ang uban labi na og kasagaran mo kuning kanang naay katag tawag nato mass evangelism dito kini siya sa open square. So isa na ana kanang plaza, di ba? Kanang sa plaza daghan man gyud kay diha magana. So ang uban walay kaadtuan diha magpahungaw. Dayon sa diha ngay magwali sana mafocus na lang paminaw kay naaman siya dito. Nya para dito katong testimony ni Tatay Imok nga ato na wala ko masipyat no, wala ko mamalit sa ako mga information nga dito na siya sa market ipalahukog ba ito sa Tatay Imok. Yung tabi ko siya 40 na kapin. Dayon uban iyang mga barkada tagay-tagay anang tuba. Ang tuba mo man ay tinigulang nga drinks nila. Nya kay naa may nagwali, no? Nagwali nga evangelist. Nya sa sige ang tagay-tagay na interest siya sa giwali, no? Kunya naundang siya og inom dayon dito na napokus ang iyahang una sa nagwali. Yan hitabo sa dihang naghunga na og wali tong evangelist, niduol gid siya. Niingon siya nga pastor may taga pastor kanang gusto ko ba nga bibustihan ko nimo, gusto ko nga mabautismuhan. So mo ito yung study sa pagkakabig, katura, no? So, aha man siya nakabig dito sa public market, public plaza, sagaran mo okay na siya. Okay, so naagid po yung mga tao nga mag-involve nga mag-pray for reconciliation, for material needs. Nanabuan po kanina is prophecy regarding one or many concern. Kasi po pasabutan ng prophecy. Kanang during bitaw sa mass evangelism, naay ako kadang ko pagitis ani, kanang naay kanang ang nag-preach ba nga for example kaning tawhana una ay prophecy nga ikaw karon nakabi ka karon naay purpose ang Elohim sa imuha nga gamiton kang usa ka missionary. So inana na siya. So kinahanglan ang mga nag-assist kinahanglan nga kanang sensitive siya kuhaon gid ang ngalan pagkatapos follow up to siya kay ngano man nagprophesy gud ang preacher nga naay gamit ning tawhana. So it's so nahitabo na siya. Daghan mga nahitabo ng inana nga katong iduol kay gusto siyang makabi, siya kay balog kung sa plano sa ilin siya. Pero naay mga preacher nga nakakita sa iyahang ugma, no, nga magprophesy nga kining tawhana dalam ito ni para sa bulaton. Paluapan niya ni, patubuan niya ni siya. So sometimes inana ang may tabo. Okay, no? Dayon, next is necessary preparation for mass evangelism. So necessary kinahanglan kayo ng mga preparation nato. So nang una, kinahanglan na ay intercessory prayer group. So ayaw din mong adto og mass evangelism o unprepared mo. Kaya nga naman, ang mass evangelism is gubat ni siya sa spiritual. Gubat ni siya kinahanglan naa kay backup na nagpray nimo. So I remember nga katong usa sa dream nga gisya ni grandma namo mahitungod sa kang Billy Graham. Nga si Billy Graham according pa sa history ni grandma nga
nag-dream siya, no, nagdanggo siya. Kay nangutana siya og kanang unsa kuno kadako ang iyang crown sa langit. So samtang nagutana siya ana, gipadanggo siya sa Elohim. Pagdanggo nakita niya dito sa langit nga daghang kay mga korona, no? Naay gagmay nga crowns, naay korona nga medium, different sizes sa mga korona. Different po ang kaanindot, no? So mo yang nakita. Then according sa huna-huna nga ang award na atong pinakadako kay nga korona pinakanindot, siya gito makadawat. Kaya nga naman, nakita niya nga, di ba si Billy Graham, evangelist na siya? Daghang kay siya naabtan, no? Daghang kay siya naabtan nga daghang kay nakakagig sa iya. So nag-expect siya according sa iyang dream nga ang dawaton niya nga crown katong pinakadako. No? Nanawon sa mga karon nga daghan ay galaray dito, no? Ipang koronahan na sila. Na ibang gagmay, ibang dagko. So nabili na lang actually, ang nabili na lang nga crown katong pinakadako ug naay I think naay medium size or small size. So expect na siya nga pagtawag sa pagkorona atong dako, siya bali ang makurunahan ba? Nya karon kay ang pagtawag karon sa ngalan kinaamay ni Dool nga babae, no? Babae nga kanang tiguwang ba nagdukok na. Dahil mo gikurunahan atong pinakadako nga korona. So na question siya nga why Lord, why nga siya gikurunahan ako nga kadaghan kay nako talaga nakakabig nganong siya nakadawat sa pinakadako nga crowd. So according na sa iyang team. Ingon dayon tong ang in charge o si Rabon Yeshua, no? Ingon siya nga kaning babayhan na deserving ni siya mo dawat ining pinakadako nga korona kay wherever ka mo adto, muuni siya ga-back up nimo prayer. Dili ni siya makita pero bisan asa ka mo adto, faithful kaayo ni siya nga nag-back up nimo diha sa pagampo. So unang tako siya mo dawat aning dakong korona, pinakadakong korona. So dili ay pasabot, no? Nga kanang tawhana nga atong makita, mao gina siya bantugan ang nagpaluyo niya na. For example, ako yung nakita karon, no? So actually, amo tawag isa yung nag-back up niyo na akong pray. Kanang mga nagpaluyo, mo unay dagko og ganti. Para ba itong lawas, di ba? Kasagaran natong tagaan og kining pagpasidungog ang makita. Di ba? For example, wapo kay tagkilong, wapo kay tag-ice, wapo kay tagpurmas dalunggan. Di ba ang mga presentable parts mo gitagaan nato dakong pagtagad. Whereas ang mga parts na dili makita nga mo'y dako kayong function dili nato ga pasidunggan. Nga mo'o ra ba to, for example, makita ninyong tiyan, makita ninyong tinai. Nga mo'o man to'y nag-function grabe. So sa body ni Yeshua, katong mga dili makita, mo'o to'y dagkong trabaho o mo'o po to'y dagkong ganti. So mo naging on dire, intercessory prayer group, dagko ni sila pahat sa reward ko niya. So ayaw ninyo once ato di siguro nangandoy mo nga pili mo makita no. Being prayerful or being assigned sa grupo sa mga mag-aampo, dagko kay nag mga reward. So mo naging on dire, intercessory prayer group pwede ni siya that is from established group. Kung sa ilang gamit to fast and pray for the planned campaign. So, mo din sa mass evangelism, kinahanglan nabi mga prayer group o grupo nga mga dili ni mga established na nga grupo ba, no? I believe na sa lawas ni Rabbi Yeshua, wala ko kabalo kinsa ni mga intercessory group. Bilang dili sa ato adiri, no? Kay kita giman sa mga ni grandma nga kitang tanan, mahimo kita mga prayer warrior, mga intercessory group. Whether asa ka, maguna ka kilang prayer ka, whether nagwali ka, nagtudlo ka, prayer gyapon ka. So, pero naagoy mga ginasahan ani. So, ang ilahang himuon is to fast and pray for the planned campaign. Meaning, wala pa ang akto sa mass evangelism, gi-pray na ninyo ni, gisangat na ninyo sa Elohim, gibayan kaso ninyo ang mga hindrance o mga bad spirit na musamok during sa pagwayo ni sa maayong balita. So, ang gamit is to fast and pray. Okay. Dayon, ikaduha, ang necessary, organizing the planning council by the direction of the Holy Spirit. So, kita naatay mga plano, di ba? There are many plans in a man's hearts. Nevertheless, Elohim counsel will stand. So meaning to say, dili dautan magplano ta. Pero ang atong plano is subject for the direction of the Holy Spirit. So inana ang atong preparation. For example, sa kuha lang, kanang magwali ta. Kaya ato, kini akong gitudlo karon, teaching man ni siya, so step by step ni siya. Pero kanang akto gyud nga teaching o akto nga preaching,
So naa ko'y guide ana, pero still subject na siya kung asay maunang ipasulti. O for example, kaning bersikulo mo una na kong sulat. Pero naa ko'y bersikulo tos katapusan. Sometimes ang katong katapusan nga bersikulo mo ipauna, ug ang nauna nga bersikulo mo ipaulahi. Oh. Inana po na siya no kanang mag-organize ka og planning, pero kinahanglan ang direction gikan gyud sa walaang espiritu. So muna ha, importante gyapon ang walaang espiritu. Dahil ikatulo, kay siya man ko'y nakakita ani. Actually, wala man ko'y nakakita sa spiritual arrangement. Only the Holy Spirit. Kay balo siya og kinsa tong mga bad spirit nga magsinamo. So ang Holy Spirit, aron nga successful, victorious ang pagwali, ang pag-evangelize. So kinahanglan ikaw pud nga leader o ikaw pud nga assign ana, kabalo pud kag unsa insakto nga direction ug instruction based sa pagdirekta sa tuwa sa balang espiritu. So importante gyud gyapon ang balang espiritu kay mao gini siya mohatag og kadaugan, ha? Nindot kay resulta ni siya. Okay. So next is necessary confine activities to plans not allowing diversions or hindrances but subject to further instructions by the Holy Spirit. Okay, confine lang gyud ka. So kung mas evangelism, mas gyud na ayaw pag-divert or ayaw butangi og babag, no? O pag-entertain og babag. So confine activities to plans not allowing diversions or hindrances but subject further to instructions by the Holy Spirit. So for example, sa Acts 16:5-6. So naay plano silang Pablo nga moadto aning lugara. Pero wala sila tuguti. So ingon diri So Acts 16:5-6. So the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to teach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So, na-notice ninyo, gusto mo adto ni Pablo ngadto sa region sa Galatia o sa probinsya sa Galatia. Pero, gi-forbid siya, gibabagan siya sa balang espiritu. No, nga dili magsangyaw og pulong dito. Okay. So, yung gihimo, after they had come to Mysia, sa kalugar na po, no? Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So, klaro kayo no nga, kung naay kita ninyo nga sensitive gid kayo si Pablo sa dealing sa balang espiritu. So naminaw gid siya insakto nga abaylohi mo adto mi sa Bithynia. Musugot ka? Natong ganya nga ayaw mo kadto dito. Kay wala pa ma-prepare ang mga tao dito. So sometimes inana ang dagad. O sometimes sadya nagwali mo mas evangelism, no? Naay gusto mo divert o naay gusto mo samo. Kinahanglan sensitive ka. Moingon na yung kag daghan na magino kay actually ma-share lang ako ni sa inyo ha, pero actually wala man gid ko ka gamay lang akong exposure sa mass evangelism, pero sa mga nangakita na ako sa mga inana nga mga klase sa tao, wala gid sila ay mga diversion, no? Ug unsa ilahang purpose, unsa ilang plano, mao gid na siya. O mag-ayo sila masakiton, mag-ayo sila mga bakol, mag-ayo sila, daghan sila kayuhon, wala gid sila di sila magpa-divert. So inana po na siya, no? Confine activities to plans not allowing diversions or hindrances, or subject to further instructions by the Holy Spirit. Okay, so muna, no? Then ikalima, ay kaupat, assist needs in relation to goals. So kinahanglan naa po ni ang mga assistant ani, no? Agtik yun ni sila nga mo assist sa mga unsay panghitabo nga ang inyong goal nga nagwali mo sa kadaghanan dili ma-diverted nga naa gyud mo'y abot, no? Naa gyud resulta ang pagwali sa maayong balita sa kadaghanan. Okay. So 5, involve workers from other churches that has the same burden. So pwede po dahil mang-invite og mga simbahan, no? Nga same spirit na to. Ayaw mag-involve og simbahan nga gasupak sa atong tinuhuan. So kinahanglan ang involve mga simbahan katura po parehas mo og tinuhuan, parehas espiritu, parehas baruganan. Otherwise, ayaw na lang. Ngano, dili mo makapabigan ikaw. Parehas ba ning mga parehas ang analogy ani, parehas ba nang ikaw mangingisda ka? So mang-invite po ko mga mangingisda kay aron nga magtinabangay mo og bira atong pukot o magtinabangay mo og salom atong pukot aron nga daghan mo kuha. So inanagya ko ng iyang analogy. Okay, no? Involve workers from other churches that has the same burden. The next is prepare counselors or train for the crusade or train for the harvest. So sa pasabot ani. So ikaw na leader nga nag-organize sa preaching, kinahanglan nag-train po ka og mga imong mga assist, no? Nga human sa preaching, pangitaon ninyo to o susihon ninyo to mga kanang naagyoy na convicted, naghinulsol, wala akong ginakuhaan ninyo ngalan, paluapon, o inyong yung susi-susihon, no? Okay nga naman, harvest na to siya, abot na to siya.
So inyo gitong sa kwan pa isulod na gid sa pukot dad-on na gyud kay para patubo. So mga prepare counselors or train for the crusade or train for the harvest. So kaning mga counselors, so mo ni mga knowledgeable ni unsaon pagtambag nga ang bag-ong nakakabig dili na mobalik ngadto sa langdaang kinabuhi. So dakpan na gid nga nadakpan dili na makaambak pa nga mobalik dito sa dagat o mobalik sa kalibutan. So mo ni siya. Dayon ikapito is follow up of converts for growth teaching. So ang tulo sa evangelism aron makakabig og kalag. No? Dayon follow-upon gyud ang ilahang pagtuo. Dili ra kayo mag-evangelize, Lord, human ako sa akong trabaho, abili human ako sa trabaho. Sila na ibahala na. No. Sa ako nagingon sa inyo ha, kaning evangelist kay dili man ni siya designed for growth teachings. So intrigar niya sa mga ministry nga naa sa pagpatubo. Kung hitabo, kay siya may nagwali, siya may nagkabig, siya ra po'y mangunay. So, ang iyang ituro po nga pagpadaghan mo, pangabig mo, di harataman. Wala na growth teaching, wala na follow-up teaching. So, ang hitabo, sige pangabig, kung wala na kabig, kung gusto man na pangabig, natulog kay wala siya foundation, ay maluya, mabalik labig yapon sa daang kinabuhi. So, muna ang danger. So, muna ang kinahanglan, na ay follow-up sa mga na-converts for growth teaching. So, lisod man yung growth teaching, grabe yun yung pagpatubo. Pero, necessary ni siya para mo mature ang usa ka converts. O kita karon wala tabo ini grandma. So, ako nakakaroon yung kahibalo. Siguro sa tuwa karon dili, kanang dili lang gipalo at pagtulunan, daghan na siguro nang luya, daghan na uli, daghan na mali. Mao man ay resulta gud sa wala na feeding. Wala spiritual feeding. Para na tao. Dili na galing imo na pagkanon, diha mo panimalay, ay mangita na panimalay aron makakaon. Di ba? So kung ikaw satisfied ka sa imong panimalay, puno ka sa pagkaon, buhong-buhong ka sa pagkaon, musibat pa ka kay mangita ka adto balay nga way kaon. Di siguro, di ba? So inana na mo punay kwan sa spiritual implication. Okay, warning. Ang warning po sa mass evangelism is do not involve carnal churches. So, ayaw yung paapil-apil atong mga unod-non. Kay imuhang bagong kabi, ay mubalik na gyapon sa kalibutan. Okay, carnal man. Kaning mga carnal, example lang ni katapok. Kung man basa. Katubay man si Pablo nga, ingon to mga Corinthians nga, dito ko kang Pablo, dito ko kang Apollos. Kanang, o dito ko balik aning tawhana, o dito pa aning grupuha. Mga karnal, may karnal, naglakaw pa sa iyahang tawhano, kinaiyahan. Tinuod, nito pero ang gawi, kalibutanon. So, bawal na. Do not involve with them. Okay. So, Philippians 1:15. Dibasa. Ang pigilariyot, di mali, si Yeshua, bisan ko, tungod sa kasina o panag-away, kung ang pipilaw sa maayong tawag dito. So, morning ban? Some indeed preach Yeshua even from envy and strife. So, karnal no, nagwali lang kay Sina. Or nagwali kay nga na ay pagbahin-bahin. Or nagwali, pinaagi sa maayong kabubuton. So, sample na siya. So, Galatians 5:15. So, ingon diri, but if you bite and devour one another, beware lest you consume by one another. So, kanidi ay mga karnal, kanang kusog kayo mamaak. No? O bite and devour. So, ito sa butani. Mga slander, mga marites. Naman daw na yung meaning ng marites. Kasi basa ko na sa YouTube ng meaning ng marites. So, mo ni, if you bite and devour one another, so, magdinautay, pinaakay. So, mo ni mga karnal. So, ayaw i-involve to mga taong kinayahan. Okay, next is preach the word without compromise. Sama ng preach the word without compromise. Buot pasabot ba nga, iwalig ang maing balita nga walay sagol. Wala kay consideration. Nagwali kag maing balita no. Dili atong makita ang example sa sabot diri sa First Thessalonians. Di ba sa dapat? 2:26. 2:26. Apan bisan kuman nga kami ni Antos, kaniadto og pakaulawan sama sa inyong matayan dito sa Pilipay. Kami naisugon diha sa aming sa pagsulti nga kaninyo sa maayong balita sa hilig uban sa dakong pagkikisog. Kaya ang among pagdasig dili pinaagi sa ilag ni sa kahugaw ni diha sa Bibong. Apan ingon na kami gitugutan sa inyong aron sa ligan sa maayong balita. Bisan sa ingon kami magsulti dili ingon sa pagpahimuot sa mga tao. Apan sa inyong nga nagasulay sa atong mga kasigtasig. Kaya wala sa bisan unsa
na panahon, nigamit kami o nagulog-ulog ng mga pulong, ingon sa inyong nasayan, ni takuban sa pagka maibugon, saksi ang kami. Nibigan sa mga tao, nangita kami o himaya, nibigan kaninyo, nibigan sa uban pa, sa diha na kami, pinali, mabugat, ingon ng mga apostoles ni Yeshua. Okay, so kuha niyo praise the word without compromise. Pasabot ba nga kanang dili nimo sa gulag ulog-ulog, dili mo sa gulag limbong, wala ka magpahimuot sa tao. So isulti gid nimo ang kamatuoran, di ba? Truth hurts. So mingan siguro ka ang compromise is adi na iwali kay basi niya batuon niya ko, di ko na isulti kay basi wala mga kabig, no. Isulti gid ang kamatuoran. Or ingon po diha is kanang nagtakuban ka o nagamit ka mga pulong sa ulog-ulog o nagtakuban ka nga ako gining kabigon kay kanang dako rabani isda o ma-provide gid akong panginahanglan. O dili po ginana. So preach the word without compromise. So walay wrong motives, walay limbong, walay pagtakuban, walay pagpahimuot sa tao. So imo gid aning concern kung saan nimo pagpahimuot ang Elohim nga masangyaw nimo ang pulong in His way. Sa iya hagyong pamaagi. Okay, so muna warning na. Okay, number 3 is peddling the word. Sa ang peddling, sell. Man nimo gwali, gwalay ka buyot. Ingon day nimo, oy, brother and sister, ba nang himong kita nang sakay sa bus, brother and sister, kami ba yung mga missionary? Wala ba may ka ng kuhan, supporter. So, kani imong love offering, kani imong gamay amot, dako kay ning nahimo sa among buluhaton. Di ra ba kita inana? So, peddling. So, do not expect in return. Kung nagwali man galita, dili ta mangayo kung sa puy balos. Mauban, magdala og sobre, pabutangan, prayer and love offerings. So kung naamoy mga prayer o naamoy love offerings, kung maulaw mo ihatag diri sa tubangan kay gamay rin ihatag, ibutang lang sa sobre. Diba? So peddling the word, so bawal na siya. Okay, so kamo na basa ng bersikulo din ha. Dayon, perverting the gospel. Perverting the gospel imuhang tuison ang ayong balita. So Galatians 1 7 to 9 ang sa example din yun diri. Which is not another, but there are some who trouble you and want you to pervert the gospel of Yeshua. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Okay, na ingon pa mangali diri ka naman tuis, mag-pervert sa pulong, pervert ba? Saan pervert? Sa tao pa na bayot ba? Bayot tomboy, pervert. O dili nimo i-pervert, dili mo nimo balik aron ang pulong. Ay gani, ingon pa magdali si Pablo nga, bisan pa og anghel nagikan sa langit, nagwali og ebanghelyo nga dili sama sa among giwali, tungluha ka ng anghela. Muna yung ingon ha. So, bawal ang perversion sa mayong balita. Dali kalima, be alert and watchful for the sons of the devil. So, muna sa mas evangelism, sa magwalita, naagi mga anak sa demonyo nga magsamok-samok. Kinsa man yung mga anak sa demonyo? Kanang samaan ni Pablo sa Acts 13 verse 10. So nagwala na si Pablo ngadto kang Sergius Paulus. Dahil ni anha dayon si Elymas nga nagsamok-samok kay na-convince naman ni Pablo kining proconsul, no? So ingon dayon ni diri ang kuan, sons of the devil. Then Saul, who is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. Pero sa verse 8, but Elymas the sorcerer, so mo ni ang sons of the devil, for so his name is translated, withstood them speaking to turn the proconsul away from the faith. So, iyahang gibabagan nga ang proconsul, ang say ko ani proconsul is governor ni siya, no? Sa Cyprus, umutuon na gyud sa may ebanghelyo, nagiwali ni Pablo. So, here comes karon si Elymas, iyahang gatong ison nga, uy, kanang giwali ni Pablo, gobernador, dili na mao, ayag tuo ana. So, man si Pablo, then Saul who also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. So, gitanaw ni Pablo, eye to eye yun, no? Then iyan yung gave rebuke and said, full of all deceit and all proud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of Elohim? So, muna, no? Bantayanan. So, mo ko na, during sa mas evangelism, siyempre, magsamok-samok magbining mga anak sa demonyo. So, beware mo, anak. Naikasalang po doon nga, nato'y nagwali sa interfaith, buhi pa man itong interfaith atong una, nga nagwali, nagkuha na ang preacher dito, ang evangelist. Dayon, ay murag tao po dito nga, amot kauban to siguro nila. Ako yung siyang giobserbahan.
tuwa dito sa altar, pag human mo gawas. Nya pag abot to sa gawas, ako siyang gitanaw ba. Nagsige pa ni Garillo. Balik na po dito. Nya, daghan may mga tao dito nga idol sa altar, no? Gipanglihans na. Nilihans mo sa kapil. Kuya wa itong tawa na, uy. Nga to sa gawas, nasig pa pa naman, gipanglihans po ito yung mga nakakabig. Anak to demonyo ay. Son of the devil. So, nadayanan po ng inana. Okay, so, muna yun, no? Nahuman na ito ang mass evangelism. So, next na tungkuhan is child evangelism and creative. Then, humana na exposure. Have any question?